Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo. Pwede po ba nating palakpakan pamisa ng ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Yung pinakamainam na palakpak para sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos. Hallelujah! Ama, salamat po sa pagkakataon na ikaw'y aming nasasamba. Salamat, tanggap mo kami, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, sa buhay, Panginoon, na pagkaloob mo sa amin. Makikinig kami ng salita mo. Buksan mo ang aming mga puso't isipan. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung ako'y walay sa iyo, Panginoon. Samahan mo po ako. Huwag akong magsalita ng saganang akin, Panginoon. Kundi ikaw ang siyang mangusap. Ikaw ang magsalita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, Banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin, Panginoon. Siyang magtutuwid, mangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Kung mayroon po kayong mga Bible at ako'y naniniwala, mayroon po kayong mga Biblia, buksan niyo po yan sa Jeremiah o Jeremias, chapter 18, verse 6. Ang sabi po diyan ay ito, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Yan po ay may pamagat, ang basag na sisidlan. Ang ating pong binasa ay bahagi, mga kapatid, ng salita. Salita ng pag-asa mula sa Diyos na sinabi kay Propeta Jeremias para sa Israel. Mga kapatid, ang Israel ay nahati sa dalawang kaharian ng panahon ni Jeremias. Ang pagkahati ay nangyari dahil sa mga sumusunod na dahilan. Paghihimagsik laban sa Diyos, ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyusan na naging dahilan ng pagkakahati ng kaharian. Pangalawa, nagkaroon po ng pag-aalsa ni Jeroboam. Si Jeroboam ay isang pinuno ng Israel na nanguna sa pag-aalsa laban sa kaharian ng Juda at nagtatag ng sariling sistema ng pagsamba. Ang pagkakahati-hati ng mga tribo, ang 10 tribo ng Israel ay pumunta sa Hilaga at tinawag na kaharian ng Israel o Samaria. Abang ang Juda naman at ang Benjamin ay nanatili sa timog bilang kaharian ng Juda. Mga kapatid, yung ating pong binasa, makikita po natin, pag binasa po natin yung buong chapter 18 ng Jeremias, makikita po natin, inilabas ng Diyos ng buo ang Ehipto. Inilabas ng buo sa Ehipto ang bayang Israel bilang matatag na bansa, ngunit nawasak, nahati, basag, sira tulad ng isang basag o wasak na sisidlan. Ngayon, tanong, bakit nabasag o nasira o nahati ang bayang ito? Una, siyempre unang dahilan, kasalanan. Kasalanan, mga kapatid. Bakit sila nasira o nawasak? Kasalanan.
Yan naman talaga ang sumisira, di po ba? Ang kasalanan. Anong ginawa ng Israel? Pagtalimod. No? Paglimot at pagtalikod sa tunay na Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo po yung kasalanan ito. Paglimot, pagtalikod sa isang tunay na Diyos. Samantalang nung inilabas sila ng ating Panginoon Diyos sa bansang Ehipto, pinakita sa kanila ang mga bagay na kamanga-manga. Na kung saan pinakita doon yung pagtangi sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Ipinakita sa mga bayang nakapaligid sa kanila, ipinakita rin sa Ehipto, na ang bayang ito ay bukod tangi, natatangi sa mata ng ating Panginoon Diyos. At ang bayang Israel, ganun din naman, ipinakita ng Diyos na sila ay nasa puso ng ating Panginoon. Apple of the eye. Iniibig ng Diyos. Mula sa pagkaalipin, inilabas ng Panginoon ang bayang ito, ang bansang ito. At sabi ko nga kanina, pinakita ng Panginoon, habang sila'y nasa Ehipto, pinakita ng Panginoon ang mga kagilagilalas na gawa ng Diyos at kapangyarihan para kilalanin siya. Kilalanin ang Panginoon Diyos bilang isang Diyos na makapangyarihan. Kaya nagpakilalang muli sa kanila ang Panginoon. Nagpakilalang muli sa kanila ang Diyos. Ngunit pansinin ninyo, nang sila'y matatag na, nagkaroon ng mga hari, bakit naganap ang pagkakahati? Nasabi ko nga, una, pagtalikod at paglimot sa isang tunay na Diyos. Biruin niyo yun, no? Nagpakilala ang Diyos na isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na naglabas sa kanila, nagligtas sa kanila, pero kinalimutan nila at tinalikuran ng isang tunay at makapangyarihan Diyos. Anong ginawa nila? Sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan ang nasa paligid nila. Kaya yan ang dahilan kung bakit nasira, nawasak ang bayang ito. Nilimot nila at sila'y tumalikod sa isang tunay at makapangyarihang Diyos. Ang sabi ng Jeremiah 18:13-6 ay ganito. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa kung may nangyari na nga bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Subalit, ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsunog sila ng kamangyang sa mga Diyos-Diyosan. Nagpadala sila nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinadaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa daang walang palatandaan. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, yan po ang ginawa ng bayan. Tumalikod po sila sa isang tunay na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, meron bang ganito sa paligid nila? Sabi ng Panginoon, tanungin nga ninyo, aling bansa ang mayroong ganitong pangyayari? Ang sabi, napakasama ng Israel. Nilimot nila ang ating Panginoon. At pinaalala ng Panginoon ang mga biyaya. Nawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natuyo ba ang umaagos at malamig na tubig doon sa batis? Pinaalala ng Panginoon. Pero tingnan ninyo, sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos, nilimot nila ang isang tunay na Diyos. Tinalikuran ng bayang ito ang isang tunay at makapangyarihang Diyos. Ngayon, ano ang bunga? Ano ang bunga ng pagtalikod nila at paglimot sa isang tunay na Diyos? Ang bunga nito, mga kapatid, ay
ay spiritual and moral decay. Ano daw? Spiritual and moral decay. Pagkabulok, pagkasira. At yan ang nagaganap. Yan ang nagaganap. Yan ang naganap sa bayang ito. Spiritual and moral decay. Pagkabulok. Bakit? Sinamba nila, hindi na ang Diyos. Hindi na yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Wala silang utang na loob. Tama po ba? Wala silang utang na loob. Hindi nila tinignan, imbis na yung Diyos na makapangyarihan, na naglabas sa kanila sa Ehipto, sa pagkaalipin ng kanilang sinamba, ang pinaglingkuran po nila, pinili nilang lumukod o yumuko sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Ano nangyari? Spiritual and moral decay. Pagkabulok ng spiritual na buhay. Yung pagsamba mo sa isang hindi tunay na Diyos, yun po ay spiritual na pagkabulok. Pero inyo, dati kang sumasamba sa isang Diyos na makapangyarihan. Tapos pinili nila ang mga Diyos-Diyosan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mas pinili nila sumamba kay Baal na hindi tunay na Diyos. Meron bang hihigit sa Diyos? Walang hihigit dun sa tunay na Diyos. Pero tignan ninyo ang mga taong ito. Ang tigas-tigas ng ulo nila. Nandun pa lang sila sa wilderness, ganun na ang ginagawa nila. Wala silang utang na loob. Samantalang nung nasa loob sila ng Ehipto, daing sila ng daing. At nakarating ngayon sa Panginoon sa Diyos At ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng sugo si Moises upang ilabas sila sa pagkaalipin. Pero tingnan ninyo, nandun pa lamang po sila sa wilderness, ginagawa na nila to. Ugali na nila yan. Ang alin? Ang pagtalikod. Hindi na ba patay na si Moises? Ipunin ang lahat ng ginto. Igawa mo kami, Aaron, ng guyang ginto. At nang nagawa na, ano ang sinabi? Ito ang Diyos na naglabas sa ating sa Ehipto. Wow, karumal-dumal. Spiritual and moral decay. Pagkabulok, pagkasira. Yan ang naganap. Ang hilig nilang tumalikod sa Diyos. Ang hilig nilang sumamba sa hindi nila kilalang Diyos. Nakita ninyo? Sabi ng Panginoon, meron bang ganyan sa ibang bansa, sa mga bansang nakapaligid sa kanila? Samantalang yung mga bansang nakapaligid sa kanila, tapat na tapat doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nakuha nyo? Alin, kinainggitan nila. Samantalang yung mga kinikilalang Diyos sa mga bansang nakapaligid sa kanila, walang kapangyarihan. Dahil nga hindi tunay na Diyos Tapos tignan ninyo ang ginawa ng bansang ito. Kung sino yung walang kapangyarihan at walang magagawa, doon sila bumaling at doon sila lumuhod at sumamba. Anong ramdam ng Panginoon? Ano ang damdamin ng Diyos? Pagkagalit, sakit. Correct po, paninibugo, nagseselos. Kaya sabi niya, meron bang ganyan? Sa mga bansang nakapaligid. Bukod tanging kayo. Bukod tanging kayo. Kaya ano naganap?
pagkabulok, pagkasira. Nilabas ng Panginoon ang buo, ngunit nahati. Mga kapatid, yan ang nagaganap. Anong naganap? Dahil sila ay mga taong rebelde, espiritual, at yung kanilang moral na usapin ay nabubulok. Pinabayaan sila ng Diyos. Kapatid yan ng Diyos. Pababayaan ka. Pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mga kasamaan. Gusto mo yan eh. Pinili mo yan eh. Ikaw pinili kita, pinagmalasakitan kita, kinalinga kita, inibig kita, pinakain kita. Ginawa kitang isang dakilang bansa, kinikilala, makapangyarihan. Kaya lang tumalikod ka sa akin. Napakasama mo, O Israel. Pababayaan ka ng Diyos. Pinabayaan sila ng Panginoon Diyos. Bakit? Dahil sa kanilang kasamaan. Ang sabi ng Jeremiah 18:11-12, ang sabi po, kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila. Ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Tingnan ninyo ang sagot. Ang sagot nila'y, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Mga rebelde. May rebelde ba dito? Walang ganyan sa Caloocan Bethel. Amen. Wala rin ganun sa mga daughter church. Mga rebelde. Sabi ng Panginoon, o sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at Jerusalem, may binabalak na ako laban sa kanila. Ako'y naghahanda upang parusahan sila. So ano daw sabi ng Panginoon? Sabi ng Diyos, may hinihanda na ako, parurusahan ko sila. Tapos sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, Jeremias, sabihin mo, na ano? Tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay. Tingnan ninyo, no, ang Diyos, nandun na yung galit, pero nagbababala pa rin. Pinipigil yung kanyang galit, yung kanyang pot, na huwag niyang gawin. Kaya nga nagpapadala. Sabihin mo, Jeremias, itigil na nila ang masasama nilang pamumuhay. Ano ang sagot? Ano ang sagot? Hindi, lalo pa kaming magmamatigas. Wow! Nakita niyo yun? Ano ang sagot? Hindi, lalo pa kaming magmamatigas. Si Parao, pinatigas talaga yung puso para ibuhos yung puot ng Diyos sa kanya. Eto, sinasabihan na itigil nyo yan, babagsak ang galit ng Diyos. Hindi, lalo pa kaming magmamatigas. Ano ba ang hinihingi ng Panginoon? Magkaroon kayo ng bagong puso, malambot na puso. Magbalik loob kayo sa Panginoon. Pero ang sabi, hindi, lalo pa kaming magmamatigas. Kapatid, kung kayo ang Diyos, ano damdamin nyo? Tayong mga magulang, may matitigas tayong anak, di ba? Matitigas ang ulo, mga pasaway. Ako may pasaway ng anak. Tigas sa ulo. Inaralan mo, sinabihan mo, hindi, lalo pa akong magmamatigas. At ang mahirap yung pinangangatwiranan yung kasalanan. Alam niyo ba itong bansang ito? Pinangangatwiranan nila yung kanilang kasalanan.
Mapapangitwiranan ba ang kasalanan? Justify ba sa Diyos yun? Ang kasalanan ay kasalanan. Amen. Hindi natin pwedeng pinturahan ng puti yung kasalanan. Hindi natin pwedeng itago ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kagandahan lang sa Diyos, sa pagtalikod mo at sa paglayo mo sa Kanya, mayroon siyang gagamitin upang sabihin sa iyo. Sabihin sa iyo yung Kanyang ginagawa. Sabihin sa iyo yung ating nagagawa. Kaya lang tignan nyo, sabi, ano ang salita ng bayang ito? Hindi, lalo pa kaming magmamatigas. Magpapakasama kami hanggang gusto namin. Wow! Grabe, di po ba? Magpapakasama kami. Pero nyo, bastos. Hindi po ba bastos? Hindi po ba bastos sa Diyos? Magmamatigas pa kami. Magpapakasama pa kami. Sinasaway mo kami o magmamatigas pa kami. Rebelde. Rebelde sa isang Diyos na nag-umibig sa kanila ng lubos. Kapatid, ano ang damdamin ng isang umibig tapos pinagre-rebeldihan ka? Masakit. Galit. Yan ang damdamin ng Diyos. Yan ang Israel at ang Huda. Sila ay dating buong sisidlan, ngunit dahil sa paglimot sa Diyos at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, sila ay naging bansang wasak, bansang rebelde. Mga kapatid, sa atin ngayon, may mga panahon na tayo man din ay nadudurog at nasisira tulad ng isang sisidlang wasak at nababasag. Ano bang ganda mayroon sa isang sisidlan o bangang basag? Wala. Alam niyo mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin na tayo man din nadudurog, nasisira tulad ng isang bangang basag. May mga pagkakataong nililimot din natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nilimot natin ang pag-ibig ng Diyos. May mga pagkakataong gano'n, nililimot natin ang pag-ibig ng Diyos. Nililimot natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Naipagpapalit nga ang Panginoon Diyos. Naipagpapalit nga natin si Kristo. Mga kapatid, tingnan ninyo. Minsan tayo man din, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Oy, Pastor Romel, hindi na kami sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hindi. Lahat ng una sa Diyos, Diyos-Diyusan mo. Lahat ng una sa akin, Diyos-Diyusan ko. Tingnan ninyo. Minsan pinagpapalit natin siya sa trabaho o sa negosyo. Yan ang una. Oo nga, binasag mo na yung inyong Diyos-Diyusan. Pero lumipat ka naman sa ibang Diyos-Diyusan. Una na trabaho mo. Sinabi ba ng Panginoon Diyos na huwag tayong magtrabaho? Hindi, binigyan nga tayo ng Panginoon Diyos ng trabaho. Kaya lang tingnan ninyo, minsan dumarating, nagiging hadlang ang trabaho sa paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Nagiging hadlang ang trabaho, ang hanap buhay para maglingkod, sumamba tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang sa church. Paggising sa umaga, kung umiibig tayo sa Diyos, tingnan ninyo, minsan, sabi ko nga po, na ipagpapalit sa trabaho, ano nagaganap? Dapat naglalaan tayo ng oras, panahon sa ating Panginoon Diyos. Dahil maaga ang pasok, nawawalan tayo ng oras, saan? Sa ating Panginoon Diyos. Pero maraming paraan para masamba natin ng Diyos. Amen? Maaga pasok
Pastor Romel, maaga pasok ko eh. 5:00 pa lang, kailangan bumabiyahe na ako. Oo, doon habang bumabiyahe ka, sumamba ka sa Diyos. Amen? Hindi. Omel, ayos. Kita ninyo? May maraming paraan. Kaya lang, bakit tayo nasisira? Bakit tayo nanlalamig? Bakit tayo buong sisidlan na unti-unting nawawasak? Kasalanan. Ang tanong, di po ba't Diyos-Diyosan? Kapag maraming kang panahon sa isang bagay, pero wala kang panahon sa isang Diyos na tunay. Diyos-Diyosan. Nung wala kang trabaho, ang sipag-sipag mo, lagi kang present sa prayer meeting, lagi mong pinape-pray, magkaroon ka ng hanap buhay. Nung nagkaroon ka ng hanap buhay, nalimot mo na ang nagbigay ng hanap buhay. Ano pa? Pinagpapalit natin siya sa kalayawan at sa pita ng laman. Ano daw? Sinusunod natin yung gusto ng ating laman. Sino na Diyos mo? Sarili mo. Dahil ang nasusunod, yung gusto mo, hindi, lalo pa kaming magpapakasama. Binabalaan na ng Panginoon Diyos, lalo pa kaming magpapakasama. Kapatid, isa nakilala na natin ng Diyos. Nakilala na natin ang Panginoon, tinanggap na natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Nilinis na tayo ng ating Panginoon. Hinugasan na tayo ng kanyang dugo. Kaya lang mga kapatid, kadalasan, nasusunod yung pita ng laman. Pagtalikod. Pagtalikod at ang sinusunod, yung gusto ng kanyang laman. Nagaganap o hindi nagaganap? Nagaganap. Kung ano yung kahinaan mo, sinusunod mo. Na sinasabi, magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Fruit of the Holy Spirit ay isa doon pagpipigil sa sarili. Kung nararamdaman mo, umiiral yung dati mong buhay, pigilin mo. Bakit? Kasi nga, magre-resulta yan saan? Sa pagkahiwalay mo sa Diyos. At pag naiwalay ka sa Diyos, mag-uumpisa spiritual and moral decay. Ang layo mo na sa Diyos. Ramdam mo na, sira ka, bulok. Tapos sisihin natin ng Diyos, Panginoon, ba't di kita maramdaman? Kaya hindi mo maramdaman, namumuhay ka saan? Sa pagkakasala. Kasi kung malinis tayo, haharap sa Panginoon, sa pagdapit pa lang natin sa presensya ng Panginoon, dama mo na ang presence ng Panginoon. Ang nagiging hadlang, bakit nga hindi tayo nakakalapit sa Diyos, ay yung ating kasalanan. Inalis ka na ng Diyos doon. Tulad ng bansang Ehipto, ng bansang Israel, inalis sa pagkaalipin sa Ehipto, magbabalik. Nagbabalik. Mabuti pa doon sa aming pinanggalingan. Papatayin mo kami, Moises, dito ng gutom. Doon, sa Ehipto, nakakakain kami. May karne, may sibuyas. May bawang lang pala gusto. Bigyan ng bawang yan. Nakita nyo? Lagi silang dumadaing sa Diyos. Bakit sila dumadaing? At tayo, bakit tayo dumadaing? Alam nyo, minsan, kasi lumalayo tayo sa Diyos. Nililimot natin ang ginawang paglinis ng Diyos sa atin. Niyuyurakan natin ang dugo ng Panginoon. Makukuha niyo po.
So, sino aani? Kapag niyuyurakan natin yung kaligtasang binigay ng Diyos sa atin, sino aani? Tayo. Lahat na ng bagay, ginawa ng Panginoon, niligtas na tayo, pinakitaan na tayo ng magagandang mga kahangahangang gawa ng Panginoon. Pinakita na sa atin lahat. Pero, nalilimot natin. Bakit? Sinusunod natin yung gusto ng ating mga laman. Hindi. Magkaroon tayo ng pagpipigil. Pagpipigil sa ating mga sarili. Nagiging Diyos-Diyosan natin ang ating mga sarili. Yun nga rin ang sabi, magpapakasama kami hanggang gusto namin. Nakita niyo po? Magpapakasama kami hanggang gusto namin. Sinusunod nila ang gusto ng kanilang mga laman. At nagaganap yan maging hanggang ngayon. Judgmental ka, Pastor Romel? Hindi! Minsan nararamdaman ko Tao ako. Ang tao'y marupok, kay daling lumimo. Di po ba? Marupok. So dumarating minsan yun. Kaya lang, ano dapat mong gawin? Nakita niyo po? Minsan nagaganap sa mga mananampalataya, mas gusto umiral yung pita ng laman. Kung ano ang gusto ng katawan nila, sinusunod nila. Kaya ang bunga, nawawala po sila. Nagkakaroon ng espiritual at moral na pagkabulok. Pinagpapalit natin siya sa kalayawan at pita ng laman. Pinagpapalit natin siya sa ating mga pangarap. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, ito ang tawag ko sa iyo, Panginoon, gusto ko pong yumaman. Romel, ang tawag ko sa iyo, magpastor. Panginoon, gusto ko yumaman. Magpastor ka. Huwag kang mag-ipon ng yaman dito sa lupa. Gusto ko yumaman, Panginoon. Gusto ko mag-ipon ng yaman dito sa lupa. Kapatid, may isang aktor, kagabi napanood ko, ini-interview siya ni Julius Babao. Nakalimutan ko niyang pangalan. Yung kanyang pelikula ay yung Boy Singkit. Naging pastor siya. Alam niyo, naging wedding lord daw siya eh. Tinatapon daw niya yung 15 million. Isipin niyo, yung 15 million tinatapon niya. Hindi na nga daw niya iniintindi yung pera noon. Panahon noon ha. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, tignan niyo yung tinawag siya ng Panginoon. Alam niyo bang, dumating yung panahon na wala daw siyang makain. Pero tinuruan siya ng Panginoon. Alam niyo tinuro ng Panginoon sa kanya? Dati sagana siya. Tinuruan daw siya ng Panginoon na makontento kung anong meron siya. At hindi daw nagpapabaya ang Panginoon. At yun naman ang totoo. Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Kaya lang, minsan, pinagpapalit ng tao ang ating Panginoon sa kanyang mga pangarap. Gusto ko yumaman, gusto ko makapag-asawa. Ayaw ba ng Panginoon yun? Gusto naman ng Panginoon yun. Kaya lang, wag mong uunahin ang sarili mo. Wag mong uunahin ang gusto mo. Unahin mo ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Lahat ng magiging una sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Kaya kadalasan nagbubunga ito ng pagkabigo at pagkawasak. Katulad ng Israel, tayo tuloy ay mga sisidlang wasak. Walang ganda sa paningin, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, ano ang ganda ng isang bangang
basag. Kahit gaano kamahal yan, walang ganda yan. Tama po. Meron po kaming binili ng mami ko noon na bangang ganyang kalaki. Gustong-gusto niya yon. Gustong-gusto niya. At gustong-gusto ko rin siya. Nung buhay pa ang mami ko, hinihingi ko yon. May akin na lang yan. Romel, wag mong pakikialaman yan. Wag mong pakikialaman ng bangakong yan. Ganyang kalaki. Ang ganda-ganda. Kasi lalagyan niya ng kung ano-ano. Gandang-ganda ko. Nang mamatay ang mami ko, binuhat ng tatay ko. Basag! Binuhat ba naman to sa ulo? Basag. Dinidikit ng tatay ko, nilagyan na scotch tape. Wasak. Sabi ko sa kanya, sabi niya kasi tatapong ko na yan. Wag! Hati, wag! Akin na lang. Akin na lang. O di, palit mo na. Pinanik ko. Alam niyo, kumuha ako ng pandikit. Dinikitan ko. Dinikitan ko. Alam niyo po ba, nabuo. Kaya lang, hindi na siya singganda noon dati. Kitang-kita. Wasak. Sabi ko, hindi na siya katulad noon. Kasi basag siya. Mga kapatid, yan rin tayo. Pinipilit nating buuin sa sarili natin ang ating mga basag na pagkatao. Hindi natin mabubuo ang ating mga basag na pagkatao. Mabuo mo man yan, sa tingin pa rin ng tao, basag ka pa rin. Bakit? Kasi nga, pilit mong binubuo ang isang buhay mo na hindi ang Diyos ang bumubuo. Kailangan magpailalim ka sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang magbuo. Isang pilit nating tinatapalan, dinitikitan, ibinabalik sa atin sa dati. Kapatid, mabibigo ka. Mabibigo ka, Romel. Oo, maibalik mo man, maidikit mo man. Nandun, kitang-kita. Anong dapat? Anong dapat? Sabi, repent. Ano daw? Repent. Yan ang tawag ng Panginoon para mabuo. Repent. Ang sabi ng Jeremiah 18:11c, sabihin mo na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Yan ang panawagan ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya kay Propeta Jeremiah, sabihin mo, tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ito ang sinabi ng Diyos sa Israel at sa Huda, magbago, tumigil sa pagkaasala. Repent. Ano sabi? Tumigil sa pagkakasala. Mga kapatid, kung yan ang sinasabi ng Diyos noon, maging hanggang ngayon, ito pa rin ang sigaw ng Panginoon. Repent. Magsisi. Repent! Repent! Sabi ng Panginoon. Magsisi! Magsisi! Tigilan na ninyo ang masamang pamumuhay. Magbago na kayo, sabi ng Panginoon. Repent! Jeremiah 3:22, manumbali kayo, sabi ni Yahweh. Kayo'y pinatawad ko na sa inyong mga kataksilan. Sabihin ninyo, oo, lalapit kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Tinuturo na ng Panginoon. Ano ba sabi nila? Hindi kami lalo pa kami magmamatigas. Lalo pa kami magpapakasama. Pero sinabi ng Panginoon, tinuturo na. Ano sabi niya? Manumbali kayo. Sabihin ninyo, sabi ni Yahweh, kayo'y pinatawad ko na sa inyong mga kataksilan. Sabihin ninyo, oo. Kasi noon sabi nila,
Hindi, hindi. Tinuturo ng Panginoon, sabihin ninyo, oo, lalapit na kami sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Tinuturo ng Panginoon, repent, repent. Ano ba ang anyo? O larawan ng tunay na pagsisisi. Alam niyo mga kapatid, pwedeng sabihin mong sorry. Lord, sorry! Sorry, Lord! May halong iyak pa yan. Tulo ng sipon. Lord, sorry! Merong 5. 5 larawan ng tunay na pagsisisi. Ready na? Una, pagkaunawa na siya ay nagkasala. Sino yan? Alam niyo kung saan ko kinuha to? Tinignan ko yung alibugang anak. Siyempre, una doon, pinakita ng Panginoon Diyos yung pagkakasala. Ngayon, pinakita rin naman yung larawan kung paano ang tunay na pagsisisi. Mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay yung maunawaan mo na ikaw ay nagkasala. Ang mahirap, naramdaman mo na, bulok ang pagkatao mo, nawala yung dignidad mo dahil sa pagtalikod sa Diyos, hindi mo nakikita na ikaw ay nagkasala. Ang alibugang anak, nakita niya, nagkasala siya. Bakit? Ano ba? Paano nangyari na nakita niya na siya ay nagkasala? Kasi pinarana sa kanya ng Panginoon na siya ay wasted. Basura. Dating napakayaman. Daming kaibigan. Iniwan niya ang kanyang ama. Tatay, babay. Nagpagkasama-sama. Nilustay ang kanyang kabuhayan sa walang katuturan. Nilustay ang kanyang buhay sa walang katuturan. Sinunod ang pita ng laman. Hanggang sa nakita niya ang kanyang sarili, nag-aalaga ng baboy. Kapatid, sa Israel, pinaka-kasuklam-suklam sa kanila, yung baboy. Pero tignan ninyo, ano ang kapiling ng alibugang anak? Baboy. Yan. Yan ang nagiging kalagayan kapag tayo'y lumayo sa Diyos. Nakikita natin ang ating sarili na tayo ay nandoon. Baboy. Wasted. Basura. Asigaw ng Panginoon, repent. Repent. Kailangan maunawaan mo. Ang alibugang anak, naunawaan niya na siya'y nagkasala. Nagkasala ako sa tatay ko. Mga kapatid, dapat maunawaan natin. Bago magkaroon ng tunay na pagsisisi, kailangan unawa mo, mayroon ka nga bang pagkakasala? Meron ba tayong pagkakasala? Mayroon ba? Ang alibugang anak, unawa niya. Habang siya kapiling niya, ang mga baboy, ni pagkain ng baboy, walang magbigay sa kanya, unawa siya, bakit siya nasa ganong kalagayan? Kaya ang tingin sa kanya, basura, kasi unawa niya, nagkasala siya. Kita ninyo? Ang unang akbang ng tunay na pagsisisi ay yung maunawaan mo na ikaw ay nagkasala. Romel, nagkasala ka. Dapat unawa ko. Pagka walang pagkaunawa, paanong papasok yung true repentance? Tunay na pagsisisi. Kung hindi mo naunawaan na nagkasala ka.
Didikitan mo tulad sinabi ko kanina, example ko, yung banga ng nanay ko, pilit kong dinikitan, pero hindi maganda sa paningin. Bakit? Kasi ako ang nagdidikit. Pilit natin binabago yung ating mga sarili. Tayo ang nagbabago sa ating mga sarili. Ba't hindi ang Diyos? Pagkaunawa. Pagkatapos maunawaan, pagpapasya. Ang alibugang anak, nagpasya. Ay! Ba't ako narito? Hindi ito ako. Hindi ito ang tunay kong kalagayan. Ang yaman-yaman ng tatay ko. Ang mga alila ng tatay ko kumakain ng sapat. Samantalang ako, ni pagkain ng baboy, walang magpikay. Hindi ito ang tunay kong kalagayan. Pagkaunawa, pagpapasya. Babalik ako. Amen? Babalik ako. Kanino? Sa tatay ko. Magre-repent ako. Binuo niya sa isip niya yun. Babalik ako. At hindi natapos sa pagpapasya. Sinakatuparan niya yung kanyang pagpapasya. Yon ang true repentance. Andito ka, bulok, kasama ko mga baboy. Ang dumi-dumi, basura. Aalis ako dito. Ang dumi-dumi nito, nagkakasala ako dito. Aalis ako dito. Aalis tayo. Ang true repentance, aalis ka kung saan nagkakasala ka. Aalis ka kung saan nadudumihan ka. Aalis ka doon. Hindi pwedeng magkaroon ng tunay na pagsisisi kung nananatili ka sa kalagayan mo na kung saan naroon ang pagkakasala, naroon yung nadudumihan ka. Aalis ka doon. Galit na naman ba ako? Hindi. Aalis ka. Sinakatuparan niya yung kanyang pagpapasya. Umalis, naglakad, palayo sa kasalanan. Napakahalaga nun. Naglakad, lumayo sa pagkakasala. Ewan ko ng pag-aalaga ng baboy. Hindi masarap ang kaning baboy. Ang sarap-sarap ng bahay. Doon sa bahay ng tatay ko, ang mga katulong, kumakain ng masarap. Babalik ako. Mga kapatid, ang alibugang anak, bumalik. Anong kasunod? Pagpapahayag ng kasalanan. Pag nagbalik ka sa Diyos, ipahayag mo ang kasalanan mo. Hindi sorry lang. Ipahayag mo. Tay! Actually, nandun pa man din siya habang nagpapasya eh. Binuunan niya kung ano sasabihin niya sa tatay niya eh. Kasi, sa Israel, pag binasa natin ang batas, kapag inilapastangan mo ang magulang mo, papatayin ka. Babatuhin ka hanggang mamatay. Pagpapahayag, pag-alis, pagpapahayag, Tay, malayo pa. Naglalakad ang alibugang anak. Hindi na marahil makikilala ng mga taong nakakakita. Dahil umalis yan ng naka-Amerikana, maganda ang kasuotan, maraming alahas, kayaman-yaman, pagbalik, amoy baboy.
Pero tingnan ninyo ang tatay. Ang tao, hindi na siya marahil nakilala. Walang bumato eh. Pero tingnan ninyo ang tatay. Nakita niya. Nakita niya, anak ko to, at araw-araw iniintay ko yan. Andyan na, andyan na. Hinintay ba ng tatay? Nagmalaki ba ang tatay? Hindi. Ayun ang Diyos. Ganun siya, ganun niya inilarawan. Ang isang taong nagbabalik loob, ang isang taong nagsisisi ng tunay na pagsisisi, tanggap ng tatay. Tanggap tayo ng Panginoon, tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi. Pagbalik niya sa kanyang tatay, Tay, huwag mo na akong ituring na isa sa iyong mga anak. Turing mo na lang ako na isang alipin. Makakain man lang ako. Pero ang sabi ng tatay, paliguan, amoy baboy. Nagkaroon tayo ng true repentance, sabihin ni Lord, sabihin ng Diyos, paliguan ng dugo ng anak kong si Kristo. Wow! At ang dugo ni Kristo ang maglilinis sa tunay na nagsisisi. Ni anyo ng kasalanan walang makikita. Bakit? Hinugasan ka muli ng dugo ng ating Panginoon Diyos. True repentance, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo magbabalik loob sa Diyos, gagawin ng Diyos sa atin ang mga pangako niya sa Israel. Ang sira ay kanyang bubuuin. Di ba? Di ba yun ang pinakamasarap doon? Sira, mabaho, basag. Pero ang sira, kanyang babaguhin. Hindi kanya didikitan. Hindi tayo didikitan ng Diyos. Hindi kukuha ang Diyos ng rugby o ng glue. At yung nasirang bagay, ikakabit. Hindi ganun ang Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Kasi makapangyarihan ng Diyos eh. Sino dito naniniwala makapangyarihan ng Diyos? Yung sira kaya niya buuin. Ay, hallelujah. Yung nakatayo sa inyong harapan, dating sira ang ulo. Opo, di po ba nung tumalikod ako sa Diyos, sira ang ulo ko. Pinagpalit ko ang Diyos eh. Oh. Pero tingnan ninyo, ang Diyos nagbabago. Kasi makapangyarihan siya. Yung hindi kaya ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ang daming rehabilitation, pinasok ang mga adik. May nabago ba? Marami pa rin bang adik? Nagkaroon tayo ng presidente, pinagpapatay ang maraming adik, ang maraming puser. May nabago po ba? Wala. Kasi walang kapangyarihan ng tao para magbago ng tao. Walang kapangyarihan ng sistema para mabago ang tao. Pero mayroong Diyos na makapangyarihan na kayang bumago ng tao. Hallelujah! Di po ba pag-asa yun? Ang sarap-sarap pakinggan na sa Diyos makapangyarihan siya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang sabi ng Jeremiah 18:1-10. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasisira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin ito sa inyo? Ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon, kayo na nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok,
Kung sinabi ko man na sa isang pagkakataon na aking bubunutin at ibabagsak o lilipulin ang alimang bansa o kaharian, at ang bansang iyo'y tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking sinabi. Hallelujah! Di po ba? Pag mayroong pagsisising tunay, hindi ko itutuloy kahit napakasama pa. Jeremiah, tignan mo. Ang magpapalayo. Kapag nasisira yung kanyang inuhugis, muli niyang minamasa at muli niyang inuhubog. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Hubugin ka uli ng Panginoon. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Hindi kaya ni Lord? Kaya. Kaya ng Diyos. Sabi ng dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin siya ng kasamaan, ang bansang iyon ay hindi nakinig sa akin. Babaguhin ko ang aking magandang balak sa kanya. Kapatid, yan ang nagpapakita sa ating mga ginagawa, nakasalalay ang balak ng Panginoon. Sa ating mga ginagawa, nakasalalay kung blessing ang ibibigay ng Panginoon o sumpa ang ibibigay ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Kung sabihin ko man na pagpapalain ko ang bansang yan at siya'y gumawa ng kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking magandang balak. At ang isang bansa nakasama-sama, kapag siya'y tumalikod, babaguhin ko ang aking balak, hindi ko itutuloy ang sumpa. Diba? Diyos siyang nagbabago ng isip. Nakasalalay sa ating mga pagpapasya. Malinaw po ba o hindi malinaw? Diyos siyang makapangyarihan. Diyos siya na kayang humubog. Ang Diyos ay may kapangyarihang magwasak sa ayaw sa Kanya. Kaya lungkot, pagkabigo, ang dadanasin ng taong ayaw sa Kanya. Ano daw? Lungkot. Pag ayaw, daranas tayo ng pagkalungkot. Bakit? Nalayo ka. Mga kapatid, sino ba ang source ng joy? Ang Diyos. Lumalayo ka eh. Habang lumalayo ka, dun sa nagbibigay ng joy, nawawala yung joy. Joy sa buhay mo. Nawawala yung kagalakan. Kasi lumalayo sa Diyos. Ang Diyos din ang may kapangyarihang buuin o baguhin ang sirang buhay ng taong nagsisisi sa harap ng Diyos. Makapangyarihan eh. Binubuo ng Diyos. Di ba yun ang maganda sa Diyos? Ang Diyos ay may kapangyarihan na gawin ang bagong sisidlan. Ang mga sirang sisidlan o mga basag na sisidlan, siya lang ang makapag-aayos sa ating mga buhay, mga kapatid, tulad ng isang basag na sisidlan. Siya lang rin ang makapagbibigay ng bagong layunin sa bawat isa sa atin. Binubuo ng Diyos ang ating nasirang relasyon sa Diyos. Kapag tayo lumayo sa Diyos, ang unang nasisira, ang unang nababasag yung relationship natin kay Lord. At kapag tayo naman nag-repent, yung tunay na pagsisisi, binabago at binubuo ng Panginoon muli yung nasirang relasyon sa Kanya.
Di ba? Di ba ang sarap? Ang Diyos mismo ang bubuo nung relationship na yon. Sino dito nakapakinig na nung radio dati na doon tumatawag yung mga broken-hearted. Tapos magpapayo siya. Itanong kay Tia. Magpapayo siya. Bakit hindi mo suyuin? Bakit hindi mo gawin to? Yung iba nabubuo ang relasyon. Pag nasira sa kapwa-tao, Pero marami ang pinayuhan, hindi nag-epektibo yung pinayo. Maging sa aming mga pastor. May mga pinayuhan kami. Hindi na nabubuo yung dating relasyon. Tao kasi kami. Tao kasi tayo. Pero ang Diyos, siya lang ang kayang bumago. Siya lang ang kayang bumuo ng nasirang relasyon. Yung relationship natin kay Lord. Ano ba nangyari? Nung lumayo tayo, nung nagkasala ang tao at nagpagkalayo-layo sa Diyos. Sino ang tugon? Di ba di yung dumipa? Yung mediator. Para mabuo yung relationship na nasira dahil sa pagkakasala ng tao. Mayroong dumipa diyan. Yung kabila nakakapit sa tao at yung kabila sama. Para mabuo. Hindi yung doktrina. Pinapakita ko lang. Pwede, di ba? Yung pagkadipa, at yun naman talaga eh. Yung pagkadipa ng Diyos, yun ang nagbubuo sa relasyon natin sa Diyos. Kapag tumanggap tayo sa Kanya, nagbalik loob tayo sa Diyos, buo yung relasyon natin sa Diyos. Panginoon, kapag nag-aari ka na, alalahanin mo ako sabi nung isang magnanakaw. Ano sabi ng Panginoon? Magnanakaw ka eh. Ano sabi ni Lord? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hallelujah! Pagpapakita ng pagbubuo ng relasyon, tinanggap mo ko, kinilala mo ako bilang sugo, Panginoon, tagapagligtas, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ay bakit sinabi ngayon din? Mamamatay na rin siya eh. Kaya ngayon din, nauna, kakasamahin kita sa paraiso. Yan ang Diyos, binubuo yung nasirang relasyon. Kapatid, di ba sira ang relasyon natin noon sa Diyos? Binago lang, binuo lang ng Panginoon eh. Amen? Salamat sa Diyos. Ang sabi nga ng 2 Korintos 5:18-19, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway. Sa lahat ng nagsisiya, ng tunay na pagsisisiya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, hindi na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Sabi ni Paul. Ano sabi? Nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kapatid, kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, nagkasala, isang basag na sisidlan, bubuuin ka ng Diyos sa pamamagitan ng paglimot sa ating mga kasalanan. Amen? At dahil doon, binubuo ng Diyos ang wasak nating pagkatao. Di ba dati tayong mga wasak? Pero kapag lumapit ka na sa Diyos, bubuuin niya ang wasak nating pagkatao.
Sa tao, wasak pa eh. Pero sa Diyos, buo na. Amen? Awit 147 verse 3. Siya ang nagpapagaling sa mga nababasag ang puso at nagpapaginawa sa kanilang mga sugat. Ang Diyos ang makapangyarihan ang Diyos ang may kapangyarihan na pagalingin ang ating mga sugat at paginawahin ang ating mga puso. Mga kapatid, di po ba ang sarap-sarap nun? Yung bang dati kang wasak, pero paglapit mo sa Diyos, binuunan Diyos ang pagkatao mo. Sabi ko nga po sa tao, wasak pa. Pero sa Diyos, buo na. Jeremiah, hindi ko ba kayang gawin yan? Tulad ng ginagawa ng magpapalayok. Kaya ko. Kaya ng Diyos. Mga kapatid, ang nakatayo sa harapan ninyo ay isang basag na sisidlan. Bulok. Walang ganda. Kaya nyo i-testify ko ang aking journey kay Lord. Kung paanong naging napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Alam na ito ng iba. Ang nanay ko at tatay ko ay mga pastor. Yan, sa Nabotas. Leader na rin ako ng isang church. Hindi pa dito nun. Pinagkatiwala sa akin yung young pro, kabataan, at kalalakihan. Wow! Ang laki, di ba? Ang laking pananagutan. Ang laki nung binigay sa akin nung pastor. Young pro, youth, men's. Yabang ko. Ang yabang-yabang ko. Pag merong matikas ang ulo, kung magtuwid ako, walang love. Pagkatapos ng ganitong gawain, mga kapatid, dahil yung church, doon lang na nagaganap yung mga pagtitipon, maggugrupo-grupo. O lahat ng young pro, lahat ng youth, lahat ng kalalakihan dito, puntaan na. Pag merong pasaway, ba't ang tikas ang ulo mo? Tinginan ngayon sa akin. Nagtinginan ng mga kababaihan, nagtinginan, pati yung pastor namin, nagtinginan sa akin. Kasi po, pastor ang tikas ang ulo nito. Ang yabang. Taksin! Pastor, taksin? Lilantad pa, no? Isang araw, nakita ko ang sarili ko, unfaithful. Bagsak. Hulog. Hulog sa pagkaasala. Kinuha ko ang asawa ng siyempre, hindi ko asawa. At dun sa church na yon, dun ako kumuha. Nakita nyo anong ginawa ko? Kalugod-lugod sa Diyos? Basag. Nagpagkasama-sama ako. Nagkalulong-lulong ako sa alak kasi ramdam ko hindi ako yun. Hindi ko gusto yun. Kaya lang nahulog na ako dun. 1 year. 1 taon. Nabuhay ako sa pagkakasala. Yak si Sister Bella. Bakit? Ang ramdam niya, siyempre, hindi ko na siya mahal. Romel, hindi na ba ako maganda? Kaya nag-gym pa siya dyan, gym pa noon yan. Nag-gym si Sister Bella. Kasi gusto niya maging maganda. Siya sa paningin ko, Romel, hindi na ba ako maganda? Isang araw, habang ako'y nagkakasala,
kinausap ako ng Diyos mismo dun sa panahon na ako'y nagkakasala. Ang buti ng Diyos. God is good. Habang ako'y naliligo, siyempre, 1 taon na akong naliligo sa hotel. Napaso po ako dun sa shower. Sabi ko, aray! Alam niyo bang may narinig akong tinig? Ang sabi sa akin, mainit ba? Mas mainit sa impyerno at dun kita dadalhin. Wow! Kita nyo? Nagbababala pa ng Diyos. Mainit ba? Mas mainit sa impyerno at dun kita dadalhin. Bakit? Kasi wasak ako eh. Pero, God is good. Pagbalik ko ng church, 3 linggo ang sermon ng pastor, impyerno. Impyerno. Sabi ko, nag-text ako doon, ayoko na. Hindi ito buhay ko. Hindi, kasi pag-aari kita. Sabi sa akin pag-aari kita. Sabi ko, babalik na ako dun sa tunay na nagmamay-ari sa akin. Ang Panginoon. At ang maganda, nang magbalik ako sa Panginoon na tunay na nagmamay-ari sa akin, tinanggap ako ng Panginoon. Hallelujah! Pasag! Sabi ng mga kapitbahay, may kawalangyaan pala si Romel. Walang niya pala yan. Pastor pa naman. Hindi pa ako pastor noon, ulitin ko. Pastor pa naman ang nanay, ang tatay, pastor pa naman. Walang niya. At naririnig ni Sister Belia, Romel, narinig ko, pinagchichismisan ka. May kawalangyaan ka daw. Sabi ko kay Sister Belia, totoo naman Totoo naman, walang niya ako. Totoo naman Hayaan mo sila ako. Kung sa kanila, sira pa rin akong sisidlan. Parang ganon. Pero sa Diyos, ang mahalaga ako, tanggap ako ng Diyos. Araw-araw nakaluhod talaga ako sa Panginoon. Umiiyak ako sa Panginoon. At nararamdaman ko, binabago ako ng Panginoon. At nang napunta ako sa AG, praise the Lord, dito ako ginamit ni Lord. Alam niyo ba, pagpunta ko dun sa presbyter na nag-interview sa akin, sinabi ko kung sino ako. Presbyter, bago mo aprobahan yan, may sasabihin ako sa'yo. Ay, ito buhay ko. Ito. Alam niyo, sabi ko, pero isa lang ako, binago na ako ng Diyos. Bigyan ng lisensya yan! Nakuha nyo? Mga kapatid, hindi natin kailangan mag-explain sa tao. Ang Diyos ang magpapaliwanag sa tao. Ang Diyos ang kukumbinse sa tao na tunay nga na ang taong yan binago na. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanila, isa-isahin ko sila at sabihin ko na binago na ako ng Panginoon, binago na ako ng Panginoon. Hindi ko kailangan gawin yon. Ang Diyos ang magpapaliwanag sa tao. Ang Diyos ang babago. Ang Diyos ang maglilinis ng ating mga pangalan. Ano pa nakakabit doon sa pangalan ko? Romel, may kawalangyaan. Pero binuo ng Diyos,
May kapangyarihan kasi ang Diyos bumago, magbuo ng pagkatao. Binuo ng Diyos ang luma kong pagkatao. At ang maganda sa Diyos, kakabitan ka niya ang pangalan mo ng isang kagalang-galang na pangalan. Ano yon? Ano yung kinabit sa akin na kagalang-galang na pangalan? Hindi po, pastor. Anak ng Diyos. Amen. Lahat tayo. Nung tumalikod tayo sa ating pagkakasala, binuo tayo ng Panginoon. Inilagay ng Panginoon sa ating mga pangalan, anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung pagiging pastor ko, hindi yung pagiging reverend, walang kwenta yan. Ang maganda, inilagay ng Panginoon sa ating mga pangalan, siya ay anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Yan kapatid, ang ating kalagayan. Binago na ng Diyos ang ating mga buhay. Bakit ko pinatotoo? Para makita ninyo na mayroong pagkawasak na nagaganap sa tao, pero kayang buuin ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay may kapangyarihan na gawing bagong sisidlan ang mga sirang sisidlan. Siya lang ang mag-aayos ng ating mga buhay at makapagbibigay ng bagong layunin sa atin. Binubuo ng Diyos ang nasirang relasyon natin sa Kanya. Mga kapatid, binubuo ng Diyos ang wasak nating pagkatao. Pangatlo, at matatapos na po tayo, promise. Binuo ng Diyos ang nasira nating kabuhayan. Sino dito? Dahil sa pagkaasala, nalustay lahat. Meron ganun, di po ba? Kapatid, pag nagbalik loob tayo sa Diyos, bibigay ng Diyos, bubuuin ng Diyos yung ating mga kabuhayan. Kabuhayan. Sabi ng Joel chapter 2, verse 23-25, magala kayo, mga taga-Syon, matuwa kayo, dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinauulan niya sa taglagas at taglamig, at tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo nang kayo'y pinsalain ng katakot-takot na balang. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Magala kayo, matuwa, dahil sa gagawin ng Diyos sa atin. Ang sabi daw, pinauulan niya sa taglagas. Blessing! Blessing! Hindi pa kapanaunan, mayroon na. Parang ganun, hindi pa kapanaunan ng mangga, pero yung puno mo, mayroon ng mangga. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Oo, hindi kasing lang yan noon, pero hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen. Yan ang Diyos, mga kapatid. Yung sira, muling papaguhin. Ang napakapangit sa harapan ng tao, muling aayusin, babaguhin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Jeremiah 18:6, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko. Kapatid, isipin mo yon. Kayo'y nasa mga kamay ko. Wow! Hindi ko ba kaya? Yan, sinasabi ni Lord, hindi ko ba kaya?
Hindi ko ba kaya na gawin ang ginawa ng magpapalayok na iyon sa luwad? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa amay ng magpapalayok. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Kapatid, ano yung sabi? Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sinungaling ba ang Diyos? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Dati kang sira, wasak, isang pangit, basag na sisidlan, manumbalik ka sa isang tunay na Diyos. Kilalanin mo siya bilang siya lang. Diyos na makapangyarihan at wala nang iba. Kalimutan mo ang sarili mo, kalimutan mo ang pride mo, lumapit tayo sa Diyos at aminin natin ang pagkalayo natin sa Panginoon. Aminin natin sa Diyos na tayo isang taong nagkasala, taong tumalikod. At ang Diyos laging nariyan upang baguhin, ayusin ang ating mga nasirang pamumuhay at buhay. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kapatid, tulad ng isang sirang sisidlan, sa tao, wala na. Itatapon na lang. Pero sa Diyos may pag-asa. Makapangyarihan kasi siya. Kung ang tingin ng tao sa atin, basura. Sa Diyos hindi. Kapag naganap yung tunay na pagsisisi, hindi basura ang tingin ng Diyos sa atin. Tulad ng alibugang anak. Hindi amoy ng baboy ang naamoy ng Ama. Hindi ang amoy ng kasalanan ang naaamoy ng Ama sa isang taong nagbabalik loob, sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Hindi ang amoy ng kasalanan. Kundi agad-agad, tanggap tayo ng Panginoon. Agad-agad, tanggap tayo ng Diyos. Ano sabi sa alibugang anak? Suotan ng singsing, authority. Yung singsing, anong sabi ng anak? Ituring mo na lang ako na isa sa mga alipin mo. Suotan ng singsing. Suotan ng singsing. Bihisan. Paliguan. Kapatid, sa isang taong tunay na nagsisisi sa harapan ng Diyos, ibabalik ng Diyos yung authority. Nandoon. Kasi anak ka. Kapatid, anak tayo ng Diyos. At ibinabalik ng Diyos yung authority. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Ang Diyos ang magpapaliwanag sa tao. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito ang ibig lumapit sa Diyos? Narito po ang altar. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Marami ba tayong pagkukulang sa Panginoon? Aminin natin sa Diyos. Nagkukulang ako sa iyo, Panginoon. Hindi nga ako nakakabasa ng Biblia. Hindi nga ako nakapag-pray, Lord. Nawawala yung interest ko, Panginoon. Kapatid, mas mainam sabihin sa Diyos. Mas mainam umamin ng pagkakasala. Kapatid, iniintay tayo ng Diyos. Narito po altar. Narito po altar. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Change my heart, oh God. May I be like you.
Change my heart. Yan nawa yung ating maging panalangin. Make it ever true. Yes, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah. Make it ever true. Gawin nating panalangin ito. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. Amen. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Oh, change my heart. Change my heart, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord God, change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, God. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee.
Purihin po natin ang Panginoon. Sambahin po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Karapat-dapat ang Diyos sa papuri, sa pagsamba. Hallelujah! 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 Oh God, Jesus, hallelujah! Oh God, hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah! Oh, Lord. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Wala kaming ibang Diyos, Panginoon, kundi Ikaw. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw na bumabago sa aming mga pagkatao, Panginoon. Oh God! Panginoon! Panginoon! Maganap, Panginoon! O Diyos, sa bawat isa sa amin, yung tunay na pagbabago, Panginoon! Hallelujah! Baguhin mo ang aming mga labi. Baguhin mo ang aming mga isip. Ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Hallelujah! At ika'y aming itataas, Panginoon. Oh, I exalt thee, Lord. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, I exalt thee. Oh, Lord, I exalt thee. I exalt thee. Oh God, itaas natin ang Diyos, mga kapatid. Oh God, I exalt you, Lord. I exalt thee, Lord. Hallelujah. Worthy, worthy to be praised, oh God. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. We honor you, Lord. We honor you, oh Jesus. Hallelujah. Worthy, worthy to be praised, oh God. Worthy, worthy to be praised. Hallelujah. Oh, I exalt thee. Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. For you are worthy to be praised, oh God. Worthy, you are worthy. Worthy to be praised. Worthy, you are worthy, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, oh God. We glorify your name, Jesus. We glorify your name, oh God. Oh God, oh Jesus.
sa pagsamba. Amen. You deserve the glory. Worthy of it all. Amen. Hallelujah. Magalak tayo sa Panginoon. Magalak tayo sa Diyos. Sa isang Diyos na nagbabago ng buhay. Mapagpatawad. Punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah. You deserve the glory, Lord. Worthy. Amen. Sabihin natin sa Panginoon. Sige. Awitin natin sa Diyos. Worthy. You deserve the glory. You are worthy of it all. Worthy. Hallelujah. Oh, karapat-dapat ka dyan, Panginoon. At aming kang itinataas, Panginoon. Pinapupurihan, sinasamba, Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo, Diyos. Hallelujah! Worthy! You are worthy! You deserve the glory. Hallelujah. God, you deserve all the glory, all the honor, all the praise, and all the worship, oh God. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, O Diyos. Karapat-dapat ka. Hallelujah. Isang Diyos na napakabuti. Isang Diyos na umiibig. Isang Diyos na nagpapatawad. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating Diyos. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-unawa sa isang taong hindi kauna-unawa. Yan ang Diyos. Yan ang ating Diyos. Kaya kapatid, karapat-dapat lang ang Diyos na ito sa ating mga papuri, sa ating mga pagsamba at pagtaas. Tanging siya, ang Diyos na makapangyarihan, si Yahweh, the Almighty God. Ang sira, kaya niyang gawin, kaya niyang likain, bago sa kanyang paningin, bago sa paningin ng mga tao. Kapatid, yan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Bumabago ng buhay ng tao. Salamat po, Panginoon. Binago mo na kami, Panginoon. Salamat, binadaloy mo ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat, pinagaling mo kami, Panginoon, sa aming mga spiritual na pagkasakit, Panginoon. Pinagaling mo rin ang aming mga pisikal na kasakitan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, gaya ng pangako mo, hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Lord, mula ngayon, hindi kami mga sira o basag na sisidlan. Nasa iyong mga kamay kami, Panginoon. At hinubog mong muli, Panginoon. At kami ngayon ay mga bago sa paningin mo, Panginoon. Bagong nilalang, bagong pagkatao, bagong espiritu. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo, Lord. Salamat sa lahat-lahat, Lord, nang ipinagkaloob mo sa amin sa araw na to. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa presensya mo na naramdaman ng bawat isa sa amin. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa buhay at lakas na patuloy na ipinagkakaloob mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na hindi namin kayang sukatin. Sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Kahit po kami nagkakamali, kahit kami, Panginoon, nagkukulang sa iyo, pero patuloy mo kaming minamahal. Maraming salamat po, Lord. Tunay nga po, salamat sa kaligtasang ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa karapatang ibinigay mo na maging anak mo, Panginoon. Salamat po, salamat po. Lord, nawa patuloy naming mapahalagahan, Panginoon, ang pagiging anak namin sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming mamuhay ng mayroong kabanalan sa iyong harapan. Patuloy naming masunod ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga iisipin, Panginoon, sa lahat ng aming sasabihin, mabigyan ka namin ng kaluguran. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan sa buhay namin, Panginoon. Masunod namin, Lord, hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo, ang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy na kagalingan po ang hinihiling namin sa lahat ng mayroong karamdaman, Panginoon. Salamat sa presensya ni Brother Sunny, Panginoon, na narito na kasama namin. Alam kong patuloy mo siyang pagagalingin, Panginoon. Alam kong patuloy mo siyang hahawakan na yung makapangyarihang kamay. Patuloy niyang makikita yung kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo sa Kanya, Panginoon. At sa lahat po ng mga may karamdaman, Panginoon, alam namin ipagkakalubong kagalingan. Pag-iingat po sa bawat isa, Panginoon, sa paglabas namin ng aming bahay-sambahan. Ingatan mo kami physically and spiritually, O Lord. Patuloy kaming maging malakas, matatag, matibay sa aming pananampalataya. At patuloy na ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga maling gawain, Panginoon. Banal na Espiritu, gabayan mo kami palagi. Panghunahan mo ang aming puso, ang aming isipan, upang ang lahat ng aming gagawin, aming sasabihin, Lord, ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo at naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.